Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Corona kaya ito? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Mr. Supranational tayo ngayon. Mamaya na nga magaganap ang coronation night ng Mr. Supranational 2024. Ang tanong na nakakarami, Brandon Espiritu, makuha kaya ang corona? So ito yung unang-unang pagkakataon na talagang masasabi ko na malakas ang laban ng Mr. Supranational dito sa competition. And then masasabi ko na ang Philippines ngayon ay possible na mag-uwi ng corona dito sa Mr. Supranational ngayong gabi. Syempre excited tayo. Lumalaban kasi si Brandon, talagang consistent siya from the beginning. Plus nandoon talaga naman masasabi ko na grabe si Brandon ha. Kumbaga sa babae siya yung Pauline Amilex 2.0 version. So agree kayo dyan. Dahil talagang masasabi ko naman kung kagwapuhan ng pag-uusapan, ang lakas ng dating ni Brandon. Hindi siya ganong katangkada, lalo na siguro kung naging matangkad to, ay nako, sigurado ako title na talaga to. Pero syempre, nandoon pa rin na marami pa rin talagang kalaban si Brandon mula sa iba't ibang bansa at masasabi ko din na malalakas din talaga yung kalaban niya. Pero kasi yung ipinapakita ditong performance ni Brandon, talaga namang masasabi ko na sigurado ako na nasa top 5 ang pambato natin ngayong taon na to. Hindi ko lang alam kung magra-runners up ba to o magta-title, pero kumpiyansa ako na papalo talaga si Brandon sa competition na to. So ito yung kauna-unahan sa male pageant ng Mr. Supranational na ang Pilipinas ay malaki yung chance na makatungtong sa top 5 kasi yung mga pinadala natin recently, lagi lang sila nakaka-top 10. But at least top 10, di ba? But ngayon, I think papalo na tayo sa top 5, oh, di ba? Marami din kasi talagang malakas pagdating sa Mr. But sino-sino ba yung mga nakikita nating kandidato na talagang possible na makapag-uwi ng corona ngayon dito sa Mr. Supranational na magaganap nga mamayang gabi? Isa na dito sa nakikita ko, si Mr. Peru. Yes, si Mr. Peru. Para sa akin, malaki yung chance niya na makatungtong sa top 5 at talagang masasabi ko naman na pwede din manalo. Iba din kasi yung kagapuhan ni Mr. Peru, no? Yung parang ang lakas din ng dating. At masasabi ko na lumalaban din talaga ng bonggang-bongga. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng Czech Republic. Yes, Czech Republic. Iba din kasi si Czech Republic medyo, alam mo, brusko yung dating. Kumbaga, lalaking-lalaki. Hindi man ganong kagwapuhan, pero malakas din yung dating ni Czech Republic. Kumbaga, parang, ay nako, possible top 10 or top 5 to. And then, nakikita ko din si Mr. Spain. Si Mr. Spain, oh my gosh, ang gwapo-gwapo ni Mr. Spain. Para siyang doktor. Charot. Ang linis-linis niyan tignan. Isa siya sa mga, masasabi ko na, ay, baka makarating din si Spain sa top 5. Pero, sa ngayon nakikita ko top 10. And then, of course, pwede din makatungtong talaga sa top 5 ang pambato ng South Africa. Yes, South Africa. Sobrang, kumbaga, sa mga black handsome, ito talaga yung masasabi ko na grabe yung dating niya, no? Yung talagang, alam mo yun, yung para siyang asawa material. Ganon. Ibang-iba talaga yung dating niya. Just go, winner siguro talaga to. At gusto ko din si Colombia. Sa totoo lang, si Colombia, kung magbaboylet ka, oh my gosh, si Colombia, kung gusto mo magpalaspag ha. Pero hindi ko nakikita si Colombia na tutungtong ng top 5. Siguro papasok ng top 24 or makakarating sa top 10, pero top 5 malabo.
But nakikita ko si South Africa na much better talaga at I think makakarating siya sa top 5 and then ang galing pa ng com skills nito. Possible pa na manalo, di ba? And then, of course, nakikita ko din na tutugtog ng top 5 ang pambato ng Venezuela. Alam mo, sa totoo lang, iba talaga ang dating ni Venezuela. Kung iisipin mo na kung baka siya ang maging Mr. Supranational ngayong taon na to. Lalo na yung mga prototype ng Mr. Supranational. Gusto nila yung may mga dito, yung mga bigote, balbas, tapos ayon. So, meron siya nun. Kaya sabi ko, ay, possible, eto to. And then, of course, si Mr. Philippines. Kasi si Mr. Philippines, si Brandon Espiritu, malakas talaga yung laban. Sabi ko nga, si Brandon, kung hindi to runners-up title holder to. At tulad ng sinabi ko kanina, ang lakas nung dating niya, talagang lumalaban. At siya yung nakikita ko na 2.0 ni Pauline Amilex kung babaeng version siya. Kasi talagang palaban siya. May eksena. At grabe ha, ang linis-linis niyang tignan. Tapos kapag inubad niya na yung damit niya, grabe yung abs. Malaki yung chance na mag-runners up and then malaki din yung chance ni Brandon na mag-title mamayang gabi dito sa Mr. Supranational. But tignan natin, abangan natin and good luck kay Brandon. And then of course, huwag niyong kakalimutan na sana patuloy po natin suportahan at iboto si Brandon. Paano kayo boboto? Syempre mag-download kayo ng Supranational app sa inyong phone o saan man. And then, pumunta po kayo sa super fan page at iboto nyo po doon si Brandon. At isama nyo na rin po si Philippines, di ba? So, yun. So, good luck sa atin. And then, good luck sa pambato natin na si Brandon. Tingnan natin mamaya kung mag-uuwi siya ng corona. Anong oras to mapapanood? Sa Philippine time, 2 p.m. 2 a.m. So, mamayang gabi ng madaling araw. So, dito sa Thailand is 1 a.m. So, medyo late na. So, kinabukasan nyo na lang alamin kung sino ang nanalo. Charot! Pero hindi, mas maganda pa rin yung talagang nakita ng dalawang mata ninyo at panoorin ninyo, di ba? So, yon. So, may chance bang matalo dito si Brandon? I don't think so. Hindi ko nakikita na mawawala si Brandon sa top 5. Nakikita ko na malakas talaga yung dating niya. Pera na lang kung ang organization ay hindi siya gusto. Pero sa nakikita naman natin, mukhang type siya ng organization eh. Kasi ayun na lang talaga yung titignan mo na possible na baka mawala siya dito dahil hindi siya gusto ng organization. Pero kung pag-uusapan natin yung performance level niya, ay talaga namang pasok na pasok to at mararamdaman mo na malayo ang mararating kasi lumalaban nga ng todo-todo. So, tingnan natin mamaya kung hanggang saan ang mararating ng magic ng pagkagwapuhan ni Mr. Brandon Espiritu dito sa Mr. Supranational. Kamusta naman si Mr. Laos? I think si Mr. Laos, nakikita ko, papasok to sa top 24, papasok din sa top 10. Siyempre, hindi mawawala yun sa list. And then, si Mr. Thailand naman, ganun din. So, ngayon, sino ba ang number 1 natin? So, syempre, nakakatakot. Basta ako, yung top 5 ko, possible ay si Mr. Peru, si Mr. Czech Republic, si Mr. South Africa, si Mr. Philippines, and Venezuela. Pwedeng mag-last to standing dito si Venezuela and Philippines. Ang top 3 ko ay si South Africa, Philippines, and Venezuela. So, yan. So, good luck sa mga kandidato na lumalahok ngayon dito sa Mr. Supranational. Wish all the best. And then, tingnan natin mamaya kung sino nga ba ang mag-uuwi ng corona ng Mr. Supranational. Ito ba ay mabibigay na sa Pilipinas ngayong taon na to? Are you excited, guys? Ako sobrang excited ako. But alam nyo guys, sa totoo lang ha, aaminin ko din sa inyo, nararamdaman ko din na talagang pwede talagang manalo si Mr. Philippines mamaya. At ang laki nung chance niya na makuha. Sabi ko nga kung hindi to sa Venezuela, si Philippines to. Si Philippines ang mag-uuwi ng kauna-unahan ng Mr. Supranational sa ating bansa. So, I think it's a Brandon Espiritu. But, tignan natin mamaya sa laro nila kasi medyo nakakatakot yung laban. But, nakikita ko si Brandon, ang laki ng chance niyang manalo. Siguro nasa 90 or 80%. Ganon! So, yon, good luck natin. Basta wish all the best, Brandon. Naniniwala kami na ginagawa mo ang best mo
at nasa likod mo ang Pilipinas. Laban natin to. So, yon. Kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo? Tingin ba ninyo si Brandon na nga kaya ang makakapag-uwi ng kauna-unahang corona ng Mr. Supranational sa ating bansa? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys.